Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, mga tambay. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa social media at sa mainstream media. Ito pong pahayag at sa saloobin po na ni Diskaya po, mga tambay. Dahil po nag-aalala po si Sara Diskaya, lalong-lalo po kung siya po ay makukulong, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin siya, mga kababayan, at komentuhan po natin. Speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Iniisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap, hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano naman ginagawa namin para sa mga anak na, tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak. So, speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadami Yan po, mga tambay. Isa niya pong pinag-aalala ni Diskaya po, mga tambay. Ayan po. Tingnan po natin. Tuloy pa natin. lang ako. Iniisip ko long term din. Baka Baka nga, totoo naman po yun. Talagang makukulong ka dahil nga ikasangkot ka rin sa mga maanumalya na issue. Dahil isa kang contractors, tapos ang mga proyekto mo, maiipit ka. Dahil unang-una nga, karamihan ng proyekto mo ay mahihina. Mahina ang standard. Isa po yan sa isa mong issue. Hindi po ba? At ang pinakamahirap din kasi na nangyari sa'yo, Sara Diskaya, yung nakipagsabwatan ka rin sa mga politiko. Yung sistema. Nahandong kasi systematic Di ba? Nagkaroon po kayo ng sabwatan lahat. Magmula sa DPWH, mga engineer, mga matataas na opisyalis dyan. Hindi po ba? At mga politiko. Hindi po ba? Unang-una, talagang ginusto mo rin yung trabaho na yan na alam mong napakarungis. Napakarungis ng trabaho, kaya lang ginusto nyo kasi dahil nga sa sobra napakadali ng pera sa trabaho na yan. Hindi po ba? Easy money. Easy money po, mga tambay. At syempre yung sistema. Kinain po kasi kayo ng sistema. Hindi po ba? Pero kung kayo po ay matino po ng mga contractors, hindi po ninyo dadanasin yan. Kaya lang po, hindi ka titinong contractors pagka ganyan naman po ang lakaran sa gobyerno. Dahil unang-una, gustuhin mo man umayos at tumino ang iyong proyekto, kung ang ibibigay naman sa iyong proyekto ay hindi po tama at kumpleto ang pera na budget para sa proyekto. Ganun po ang nangyayari. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi po natin, damay na sila Damay na kayo sa sitwasyon na yan. Talagang ipakukulong ka nila. Dahil unang-una, humahanap sila ng Paul Guy. Humahanap sila ng masisisi. At humahanap po ngayon ang gobyernong ito ng maituturo kung sino po ang mga magnanakaw na sinasabing pinaka-ulo ng korupsyon. At isa kayo ron. At itinuturo din si Saldico at ang mga congressman at mga senador na pinupuruhan po nila. Hindi po ba? At ngayon, nakakalungkot man dahil sa iyo nga sa sinasabi mo na ikaw ay nalulungkot para mawalay sa iyo ang iyong mga anak. Nakakalungkot naman talaga. Kaya lang kailangan mangyari din sa iyan. Ang nakakalungkot lang, ang nangyari, ikaw lang, kayo lang, hindi lahat. Hindi po ba? Yan ang nakakalungkot talaga. Napakasakit na kung ikaw na contractors at hindi ka naman taong gobyerno, ay makukulong. Pero yung mga taong gobyerno na napakalaki ng ginawang pagkakasala at pagnanakaw sa ating bansa ay hindi makukulong. Di po ba? Unfair. Unfair po kasi yun Sila, makukulong. Pero yung mga gumagawa at patuloy na ginagawa for how many long years, dekada na nagnanakaw sa pera ng taong bayan, ay nananatili pong malaya ang mga ito. Hindi po ba nakakalungkot? Samantalang itong Diskaya, nagninegosyo mga tambay para kumita. Kaya nga lang po, sa maling pamamaraan din ang nangyari. Nakipagsabuatan po kasi sila, mga kabayan, dito sa mga mandarambong at magnanakaw sa gobyerno. Yan sa pangunguna po ng DPWH at syempre po sa mga politiko. Hindi ka kinatigan Una-una, malaki kasi ang ulo na nasa sangkot. Pero, kung ikaw naman ay kukunin na state witness ng pamahalaan, baka mabawasan ang iyong kaso. Baka pagsauliin ka na lang.
ng mga pera na nakuha mo sa mga proyekto na kinita mo. Baka sakali, kaya lang, hindi naman gagawin na ikaw ay kuning state witness. Ang mga Diskaya, lalo-lalo ikaw, Sara, baka hindi ka kuning state witness dahil ituturo mo sila eh. Hindi po ba? At yan ang iniiwasan nila. Sara, na ituro mo sila. Hindi po ba? At nang sila ay maipit din at mapabalik din ang pera na ninakaw nila at makulong pa sila. Hindi nila gagawin yan, Sara Diskaya, na sila ay maipit at ikaw ay kuning state witness. Kaya ka nga ipakukulong eh. Di ba? Walang iniwan po yan kay Napoles. Ang mga politiko, ligtas at malaya, pero si Napoles ay nakakulong pa rin. At hindi natin alam, baka isang araw ay makalaya na rin yon. Hindi po ba? Ganyan din ang mangyayari sa inyo, Diskaya, at sa mga marami pa o sinasabi nila na ipakukulong pa raw nila. Ganyan po talaga. Kayo po ang magsasakripisyo dahil nagkasala kayo, dahil sa inyong mga proyekto na karamihan daw ay ghost project at mahihinang standard, ay isa rin pong kasalanang malaki yan dahil kayo po ay kontraktor. Hindi po ba? Dapat ang kinukontrata nyo sa gobyerno ay maayos at may standard at hindi ghost project. Diyan kayo naipit. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang sinasabi nga po natin mga kabayan, unfair. Unfair po. Kasi yung mismong ugat at ulo ng mga sindikato sa pagnanakaw sa ating bansa, masasaya. Naghahalakhakan. Umiinom pa ng masasarap na alak. Paparty-party pa. Baka nga nagpupulburon party pa ang mga demonyo eh, umano. Hindi po ba? At ang nakakalungkot, male-maleta ang nakukuha nilang pera. Bilyon-bilyon ang dinideliver sa kanila sa loob ng isang buwan. Daan-daang bilyon. Malayang-malaya. At hindi po makukulong sa panahon po ng pinag-uong ang Pilipinas. Kaya nakakalungkot, Nakakalungkot. Talaga nakakalungkot talaga. Ganun talaga eh. Dahil naranasan mo naman maging mayaman. Naging bilyonaryo ka rin yata. At daan-daang milyon o daan-daang bilyon din yata ang iyong naging pera. At yumaman ka na yumaman. Mga bayan, nalasap mo naman eh. Nalasap mo naman ang kayamanan na inaasam-asam mo para sa pamilya mo. Hindi po ba, Sara Diskaya? Kaya nga lang, yung kaparusahan. Dahil mali din. Mali rin ang ginawa mong proseso o negosyo na ginawa mong sabwatan. Yun po ang mahirap dun eh. Yung negosyo mo, okay. Sinasabi mo, kontraktor ka. Pero yung proseso at paano implement, doon ka nagkasala. Hindi po ba? At ang pinakamabigat, uulitin natin, nakipaggamitan ka. Nagamit ka at ginamit mo rin sila. Yan po pinakamatindi nun. Kaya nga isang damukal din ng mga ari-arian mo, hindi ba? Na hinahabol din ng gobyerno. Kaya yung pagsisisi, lagi po talagang nangyayari yun. At totoo po talaga mga kabayan. Alin po, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Totoo po yan. Nangyayari po talaga yan. Yan po ang nangyayari ngayon kay Sara Diskaya. Yung pagsisisi, nagsisisi siya dahil maiwanan niya mga anak niya. Pero nung panahon na sila ay tumatamasa sa mga kontrata na nakukuha nila sa gobyerno, hindi po nila naisip na bandang huli ay mangyayari po sa kanila yan. Kaya nga po ang pagsisisi ay nasa huli, mga kababayan. Ang nakakalungkot, mga kababayan, kayo lang. Kayo lang. Di po ba? Pero hindi kami masaya. Hindi po masaya si Kamanong, hindi po masaya ang taong bayang matitino. Dahil bakit kayo lang? Nasaan ang iba? Nasaan ang ulo? Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin dito po kay Sara Diskaya na siya po ay nalulungkot sa nangyari po sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Huwag ka naman malungkot dahil sobra-sobra naman ang iyong kinita sa gobyerno. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin mga kabayan. Thank you po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Ingatan po kayo. Lalo po sa inyo pong mapagawa. At syempre po yung dasal po natin sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po ipagdasal din po natin na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga sa mga dasal mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.